Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, eto, mainit-init pa. Si Kabayan, nag-cancel ng flight papuntang Pilipinas dahil sa e-travel. Bakit kaya nag-cancel si Kabayan? Sayang yung binayad niya sa kanyang flight sa Pilipinas nang dahil sa e-travel. And how can you avoid this by not canceling your flight, but at the same time comply with what's required to travel to the Philippines? Details coming right. Madami na ako naririnig about e-travel complaints na dapat tanggalin na lang daw ito. Pahirap ito sa mga nagbabiyahe papuntang Pilipinas. Mababawasan ang turismo dahil sa e-travel. Endless complaint from travelers. Hindi naman lahat. I am not generalizing. May iba naman that they prefer e-travel kasi nga madali, nagagawa mo siya ahead of time. 3 days prior to your departure, pwede mo na siyang gawin. In some travelers, convenient siya. Pero sa iba, it's a burden. Kagaya nga itong kay Kabayan. Nakita ko itong post na to sa isa sa mga group na member ako. At nakakalungkot dahil kinancel niya yung flight niya papuntang Pilipinas. At hindi lang siya. May nakita din akong same scenario. Yung boyfriend niya na foreigner, hindi natuloy dahil sa e-travel. So, pag-usapan natin yan at paano kaya natin may iwasan na magkansela ng flight papuntang Pilipinas dahil lamang sa e-travel. Mahirap ba talaga gawin ang e-travel? Pag-usapan natin yan at solusyonan natin kasi whether we like it or not, e-travel is here to stay because it's part of the arrival process in the Philippines. That's used to be a paper-based form, but now it's all online. So, eto yung naging dilemma ni Kabayan with e-travel. Dapat tanggalin na ang e-travel na yan. Pahirap yan sa mga nagbabiyahe. Nakakadismaya na ito pa ang naging dahilan kung bakit ko kinancel yung flight ko papuntang Pilipinas. Nakailang ulit akong mag-register pero laging for approval. Tapos wala namang dumadating na OTP ba yun? Yung one-time PIN. Kasi ganun yun eh. Kapag nagke-create ng account, siguro si Kabayan nagke-create pa, first time mag-create ng account sa e-travel, magsisend talaga yan ng one-time PIN bago makapag-create ng account. Ulit ako ng ulit pero ganun pa rin, wala pa ring OTP sa email ko. Kaya hindi na ako tumuloy kasi baka hindi din ako pasakayin sa eroplano dahil wala akong e-travel kapag tinanong. Sino ba kasi ang nag-imbento niyan at masyadong hassle sa part ng pasahero? Alisin na dapat yan. So I feel sorry for Kabayan na nangyari sa kanya ito kasi nga dahil lang sa e-travel, nasayang yung pamasahe niya. Sana nakapag-rebook siya or na-refund man lang yung pamasahe niya kasi hindi na niya talaga dinitalye. Yung sinabi niya lang is kinancel niya yung flight niya because of e-travel. Siguro din, may narinig siya na baka hindi siya pasakayin. That's not actually true, na hindi ka pasasakayin kung wala kang e-travel. What airlines will do is paalisin ka sa linya for you to create an account with e-travel. Kung first time mong gagamit ng e-travel, then register. Ang naging problema ni Kabayan is paulit-ulit yung paulit-ulit yung ginagawa niya online, pero walang dumadating na one-time PIN. So, napag-usapan natin ito before na mas maiging gamitin ang Gmail at Yahoo kasi dumadating agad yung one-time PIN. Pero kung may mga ibang kababayan tayo na hindi naman Gmail or Yahoo Mail yung ginamit pero naka-receive ng one-time PIN, okay naman yun. Yung isang friend namin, kararating lang nung November dito sa Pilipinas, for approval din yung kanya. Pero within 24 hours, dumating naman yung one-time PIN. So I don't really know what happened or what went wrong doon sa paggawa ni Kabayan ng e-travel. Pero nakakalungkot dahil kailangan niyang magkansela ng flight. It really gotten worse
siguro worst case scenario niya na yon na mag-cancel na lang kasi nga baka hanapan siya, baka hindi siya pasakayin. But hindi po totoo yung hindi ka pasasakayin kung wala kang e-travel. Tsaka airlines should help you guys kung wala kayong alam with e-travel. May mga help desk dapat yan sila. And if you are not capable, lagi ko itong sinasabi sa mga video natin, that if you are not capable of doing e-travel, pwede namang magpatulong sa kaibigan, sa kamag-anak, or kung may kakilala kang pwede kang tulungan to register or to create an account with e-travel. Pwedeng-pwede naman yun para hindi na magkansela. Hindi lang si Kabayan ang may experience ng ganito. Actually, while browsing the comment section, nagre-reply ako dun sa mga comments. Eto, nasagi ko ito while browsing the comment section. Pareho din ang scenario na yung boyfriend niya nag-cancel ng flight dahil nga hindi na-approve yung e-travel niya. So I am not really sure why it's asking for approval because I've done several tutorial videos. Dumadating naman yung one-time pin. I don't know with others. Gaya nga ng sabi ko, may kaibigan kami na for approval din, pero within 24 hours naman, na-receive niya yon. At eto yung scenario ng boyfriend niya na sana nga daw maalis na yung e-travel kasi yung boyfriend niya, yung flight ng boyfriend niya, nag-cancel dahil nga hindi na-approve yung e-travel. Nag-create daw siya ng account and na-decline. Kaya nag-cancel na lang daw at sayang yung pera. So, I did not really expect that it would go to this extent. Yung hassle ba for e-travel account creation, e-travel registration, because like I said, yung gumagawa tayo ng video tutorial, mabilis lang talaga siya. It's actually a lot easier now compared before. It's user-friendly. So, sana mabigyang mapansin ito ng gobyerno, especially to the department who have created e-travel, yung ganitong mga problema na nararanasan ng ating mga kabayan and our foreign friends na nagka-cancel ng flight dahil lamang sa e-travel. It's a very simple system. It's part of your arrival process, unfortunately. So, kailangan meron ka talaga. Actually, you can do this when you arrive in the Philippines. The only problem with that is sa mga airline. Kasi nag-check talaga sila. At may mga kabayan tayong nag-share about their experience na sila may e-travel pero may mga kasabayang walang e-travel. Pinapaalis daw talaga sa linya at pinapagawa ng e-travel registration. So, it's highly recommended that you do this within 3 days. Pero ito nga, yung mga problemang nararanasan ng ating mga kababayan na magka-cancel ng flight dahil lamang sa e-travel. To avoid this, like I said, if you can ask help from somebody to do it for you, pwede naman yun. At sana yung mga airline will provide more help desk sa airport, lalong-lalo na dun sa flight ninyo, papuntang Pilipinas na kasi doon na chine-check yung e-travel niyo. For example, galing kayong US. You still have a domestic flight in the US from, for example, Georgia to LA. Hindi yan mag-check ng e-travel. But from LA to the Philippines, dyan na sila mag-check ng e-travel. So it's really important talaga na may tutulong sa ating mga kabayan and to our foreign friends na hindi marunong sa e-travel. Pero sana nga mabigyang pansin itong problema kasi sayang yung sayang yung pamasahe kung nakaka-cancel lang dahil sa e-travel. At para naman sa inyo kabayan, kung hirap talaga kayo, please, bumagi kayo ng tulong sa mga kamag-anak ninyo, yung marunong talaga. Kung may mga pamangkin kayo na mga tech savvy talaga, alam na alam nila yan kasi user-friendly na ngayon ang e-travel. At huwag kayong pumayag na hindi kayo makagawa ng e-travel. And please, avoid scam websites. Kasi may nakita na naman ako sa comment section kanina na nagbayad ng $125 for e-travel. Hindi po yan. Ang e-travel is 100% free. So, I highly suggest to do it within the duration time, within 3 days. To do your e-travel, lalong-lalo na doon sa first time gumawa ng e-travel, kailangan may account muna kayo, then
you register to generate that QR code. And to our kabayan na nag-cancel, I feel sorry for you. At sana magawan ito ng paraan or may mahingan ka ng tulong to do your e-travel. And to our kababayan, yung boyfriend niya na nag-cancel, please maybe try to call the airline para at least naman ma-rebook or ma-refund. Pero sayang pa rin yung pera kasi may rebooking fee. Kung magre-refund, I don't know if they are going to refund it in full or iti-take nila yan as no-show. So sayang talaga, ang mahal pa naman ng ticket ngayon. So I did not really see the extent of the burden for travelers to the Philippines with e-travel registration. Kasi yung ibang comments na nababasa ko lang is sana i-abolish na, pahirap, especially to our seniors, hirap talaga sila kasi hindi sila into computers. Kaya lagi kong sinasabi sa mga video natin, kung may pwedeng tumulong sa inyo, please humingi kayo ng tulong because e-travel now, like I've said, is a lot easier, a lot user-friendly para may e-travel kayo. And when you get to the airport, kung hindi talaga kayang gawin, please ask for help sa mga staff. Kasi hindi nila kayo dapat tanggihan. They should help you with it kasi it's a travel requirements to the Philippines. At sana tulungan nila kayo to comply with this requirement. Dun sa mga bumiyahe lately, may naging problema ba kayo with e-travel? Meron bang ganitong scenario on your previous trips to the Philippines na imbis na maging smooth yung travel nyo sa Pilipinas kasi nga pwede mo siyang gawin 3 days before. Unlike sa form, ililinya ka, mag-fill out ka. So, yung convenient ba andun? But instead, it was more like a burden to you guys when you travel to the Philippines dahil dito sa e-travel na ito. Please share your experience. And if you guys are one of those na yung smooth lang yung travel sa Philippines, wala kayong naging problema sa e-travel, pwede ding mag-comment kayo. That way, we can give positive feedback to our kababayans and foreign friends that e-travel is really easy to do at hindi talaga siya mahirap. At pwede naman siyang mahinga ng tulong kung hindi talaga kaya. I appreciate all your comments and the information that you guys are going to share. At doon naman sa mga kababayan natin na first time gumamit ng e-travel, marami tayong tutorial video sa channel. Very easy to follow. May mga guide tayo kung paano mag-create ng account. May mga guide tayo paano mag-register sa e-travel. Meron po yan sa channel. Please check po for your reference para hindi kayo mahirapang gumawa ng e-travel registration kasi may guide na kayo. So this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eaton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway yung biyahe papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free, at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.